Yan lang po muna sa ngayon. Tandaan nyo lang po ang bili ng doktor sa inyo saka kailangan yung sundin ng oras sa pag-inom ng gamot. Balik po kayo sa susunod na follow-up check-up. Ngumiti si Risha sa kanyang pasyente. Bago binigay dito ang prescription ng doktor. 12:00 na ng tanghali. At kaninang 11:00 pa dapat tapos ang shift niya para kumain. Pero biglang nagkulang sa nurse ang station nila. Kaya napilitan siyang pumalit. Ayos lang naman, ganun talaga eh. Kasama yon sa trabaho. May pagkakataon talagang kailangang isakripisyo ang tulog, kain at pahinga. Sanayan lang. At kapag nagtagal, parang normal na lang. Risha, kumain ka na ba? Kanina pa kita hinahanap. Tawag sa kanya ni Janrick. May bit-bit pa itong plastic na siguradong pagkain ng laman. Malayo pa lang ang distansya, naaamoy niya na. Ewan ng bakanting nurse nagsab ako para sa kanyan. Turo niya sa dalan nito. Oo di ka kasi sumabay sa amin. Kaya bumili na lang ako ng pagkain mo. Sakto, di pa ako kumakain. Halika, sabay na tayo. Teka hoy, doon ka na galing diba? Di sana kumain ka na lang din. Binatukan naman siya ni Janrick. Hinahanap ka kita para sabay tayo. Huwag ka na kasing umangal. Natatawa na lang si Risha na sumunod dito. Sa 4 na taon niyang pagiging nurse sa Riverside Medical Hospital, marami siyang naging bagong kakilala. Isa na roon si Janrick, ang naging boy best friend niya. Actually, kaibigan din siya ng lahat. Mas gumagaan kasi ang mood kapag kasama ito sa grupo. Kaya ka hindi nagkaka-girlfriend. Tingin nila sa'yo babaero kasi ang dami mong kaklose. Kung kanino-kanino ka nalang lumalandi at dumidikit. Napangiwi siya. Sa inyo pa nga lang ng mga kaibigan ko, dami ko ng responsibilidad. Ano pa kaya kapag nagka-girlfriend ako, di ba? Tsaka sobrang busy dito sa hospital. Oras-oras tayong kailangan. Simula nang magdesisyon akong kumuha ng nursing dito. Aba, dito ko na binubuwis yung buhay ko. Mahabang sagot nito. Napaka-OA. Kung makapagtrabaho ka para kami binubuhay na 10 anak. Ang stress mo naman tingnan Dagdag pa ni Risha. Napataas ang kilay ni Janrick. Na para bang ikaw hindi. Pagkatapos mo dyan kumain, asikasuhin mo muna yung sarili mo bago ka bumalik sa trabaho. Huwag mo ring hayaan na mukhang may 5 anak ka na sa paningin na iba. Naiinis man siya sa sinabi nito, pero hindi niya naman mapigilan na tignan ang sarili sa salamin. Maganda pa rin naman siya. Hindi rin tumaba o pumayat. Sinungaling lang talaga si Janrick. Pero bukod doon, totoo ring napapabayaan niya na ang sarili minsan dala ng stress at pagod. Kung may oras na magpaganda ang iba, dinadaan naman ni Risha sa tulog ang free time niya. May mga love life kasi sila kaya may pinopormahan wala naman siya. Hay nako, ewan ko sa'yo. May balita ako sa'yo. May 3 transfer na doktor sa ospital natin. Balita ko nasa main entrance na. Nandun sa baba. Mga lalaki raw. Sama ka? Panghihilas sa kanya ng isa pang kaibigan na si Dara, na biglang sumingit sa usapan nila. Hinampas pa nito sa braso si Janrick. Kaya ba wala ka kanina kasi nakikichismis ka? Yung kung sumama, kayo na lang. Hindi ako interesado sa mga ganyan. Pagtanggi niya rito. Oo nga, alam naman nating walang romanse yan sa buhay. Hayaan mo nang tumandang dalaga yan. Baka mamaya babae rin pala ang gusto nito. Biglang singit ni Janrick galing sa kung saan. Pinamewangan niya ang dalaga. Hoy, may ex ako lalaki. I have no interest with you guys. My life is so good without them. Sa inyo na yung mga ganyan. Akmang aalis si Risha na hilahin din agad pabalik ni Dara. Nakatingin to sa kanya na parang nakikiusap. Kapag ganon, tiyak na may ipit na naman siya sa pinakaayaw na sitwasyon. Tulungan mo naman ako, please. Kahit ako na lang. Ayaw mo naman, di ba? Mahihain kasi talaga ako pagdating sa pagpapakilala Hingin mo lang yung number ng lalaking type ko. What? Dara, no ha? Nakakahiya yun.
Baka isipin niyang type ko siya. I don't want to lose face. Why don't you ask Janrick? Siya na lang. Napapakunot noo na saad ni Risha. Never pa kasi siya nag-first move sa isang lalaki. Kahit noon sa ex niya, ito naman ang nanligaw sa kanya. Mas lalo ayoko. Baka isipin nila bakla ako at type ko sila. Inalog-alog siya ni Dara. Just this once, please siya. Kaming bahala ni Janrick sa kakainin mo bukas. Buong araw, kahit anong pagkain, kahit mahal. Ba't ako nadamay? Paano kung oras-oras siya mag-crave na inumin sa Starbucks? E di malulugi tayo sa kanya. Lakas pa naman yan kumain. Sinabi niyo yan Dara, ituro mo ngayon din kung alin dyan sa tatlo. Ayusin mo Bantaan ni Risha dito. Tumalikod muna siya saglit para kumuha ng lakas ng loob bago pinilit ang sariling maglakad papalapit sa binatang doktor na tinuro ni Dara. Nang lingunin ulit ang mga kaibigan, pinanlakihan siya nito ng mata, saka sumisenyas na gumilid at may tinuturo pa. Napairap na lang siya dahil siguradong pinagmamadali lang ng mga ito at talagang napaka-demanding pa. Excuse me, Doc. Can I get your number? Malumanay na tanong niya sa binatang nakatalikod. Nang humarap ito sa kanya, wala pang ilang segundo at nabitawan ni Risha ang hawak na phone. Hindi agad yun nag-sink in sa isip niya dahil sa gulat nang makita ko sinong kaharap niya ngayon. I didn't change my number. Just unblock it. Malamig na sagot sa kanya ng binata. Bago pa man siya makapag-react, lumapit na sa kanya sina Dara at Janrick para magtanong kung ano nangyari. Mangiyak-ngiyak pa ang kaibigan dahil nahulog niya ang phone nito. Risha naman ba't mo binasag yung phone ko? Mali ka naman ang nilapitan na hindi yan. Hoy, ayos ka lang. Ba't parang naistatwa ka? Magkasunod na sabi ni Dara at Janrick. Maybe she need to get checked. Mukhang di maganda ang pakiramdam niya. Muli ay sumingit ang binatang doktor na dahilan kung ba't siya natigilan. Walang iba kundi si Sam, her one and only ex. Kung bakit sa lahat ng lugar at pagkakataon, doon pa ulit magkakatagpo ang landas nilang dalawa. 4 na taon na ang lumipas. College pa sila noon kaya nakamove on na siya. Pero bakit ang OA niya kung mag-react? Ni hindi sumagi sa isip ni Sam na agad niyang makikita sa ospital na yon ang dalaga. Sa laki ba naman at sa daming nurses doon, sinong mag-aakalang ito mismo ang lalapit sa kanya para humingi lang ng numero? Nagkamali pa. Alam na rin niyang magkikita sila dahil nabasa niya na ang pangalan ng lahat ng nurse doon. Medyo napaaga lang ang encounter nila matapos ang mahabang panahon. I assume that was your ex. Pagbasag ni Lexon sa katahimikan. Yeah. And she was supposed to get your number. Not mine. Pinasadahan niya ito ng tingin bago bumalik sa ginagawa. Ano namang mali doon? Territorial ka palang ex Singit din ni Kane. Napairap si Sam sa sinabi nito. You're talking about? I'm not. Dapat lang tinignan niya muna kung tama ba ang lalaking nilapitan niya. But why are you mad? Huwag mo sabihin hindi ka pa nakamove on. Nakataas ang kilay na tanong ni Lexon. Ano sa tingin mo? Papayag kaya siya matransfer dito kung oo. Singit naman ni Kane. Mahimik ka kayong dalawa. I already moved on. Hindi dapat sinasali sa trabaho ang personal na buhay. Ganun naman talaga. Ang tagal na nilang hiwalay. Imposible namang hanggang ngayon iniisip pa rin siya ni Risha. Nakablock nga lahat ng social media accounts niya rito. Kahit di naman siya pala post. Pati number sa phone hindi pa nakaligtas. Bumaba si Sam para kumuha ng tinapay na kakainin niya. Kasabay na healthy shake na ginawa. Paggabi na rin kasi. At mas maraming kailangan gawin kapag ganong oras. Hindi pwedeng antukin. Kung ang iba umiinom ng kape, siya hindi. Bukod sa healthy lifestyle, may iniingatan din siyang body figure. Siya, pang ilang kape mo na yan? Itulog mo kaya muna saglit. Lagpas 24 hours ka ng gising. Dinig niyang sabi ng babae kanina na kasama ni Risha. Ito yata ang may pakananong pagkuha ng number sana kay Lexon.
May hawak din itong kape. Samantalang ang ex niya, nakailang refill ng kape sa tasa na para bang umiinom lang ng tubig. Ayos lang, una ka na sa taas. Papalitan kita pag gising na yung diwa ko. Pagod na sagot ni Risha. Sabi mo yan ha, pahinga ka muna. Nang makaalis na ito, saka lang lumapit si Sam sa kinaroroonan ng dalaga. Gaya ng inaasahan, hindi nga nito napansin dahil na rin siguro sa antok. That's adenosine backlog. Mas marami pa ang kape sa katawan mo kaysa sa tubig. Sabi niya kaya agad itong napatayo na parang nagising ng biglaan sa boses na narinig. What are you doing here? Agad na inayos ni Risha ang uniform sa kamuntik pang masagi ang walang laman na tasa sa mesa. Nagkibit balikat siya. Ano bang kadalasang ginagawa sa kantin? Kumukuha ng dugo? Ba't kailangan mong dumaan sa harap ko? You can pretend that you didn't see me. Pagtataray nito sa kanya. Masyado mahirap na hindi ka mapansin. Masakit kasi sa mata. Pamimiloso po ni Sam. Kung suntukin kaya kita para may rason na sumakit yung mata mo. Baka mamaya umatras yung mga admirers mo, mukha pa naman ang puhunan mo. Pagak siyang natawa sa walang pinagbagong ugali ni Risha. Mabuti na lang at may grupo ng nurse na paparating sa kinaroroonan nila. Kaya nakaisip siya ng idea. Gantihan na lang kung ganon. Why are you so eager to get my number, Miss Cabrera? Saka na siguro kapag di ka na natutulog sa shift mo. Sinadyang lakasan ni Sam ang boses para lang marinig nila. Nagsitawanan ng mga nurses kaya nagulat na napatingin si Risha sa mga ito. Hindi maipinta ang mukha nito na nakatingin ngayon sa kanya. Pero walang salitang lumabas sa bibig dahil tinanong ng ibang mga kasamahan. Wala naman yata itong image na pinapangalagaan para masira. Mr. Asuncion, can I have a minute? Yes, Doc. What is it? Tanong niya sa head ng ospital na nag-welcome sa kanila kanina. Nag-abot ito ng folders sa kanya. I want you to pick a nurse that will help you in your work. Sa sobrang busy ng ospital, baka walang bakanting nurse kapag kailangan mo ng tulong. Mr. Cuero and Mr. Milton have their own work so they couldn't help you. Isa lang ang pumasok na pangalan sa isip ni Sam. Lihim siyang napangisi bago nilagyan ng check ang gilid na apelyido nito. I already picked one, Doc. Can you please not tell anyone, especially her, that it was my decision? Paninigurado pa niya. Natatawa lamang itong tumango. Whatever your reason is, magaling naman siya sa trabaho kaya walang problema. Panatag ang loob ni Sam na bumalik sa sariling opisina. Hindi niya pinili si Risha dahil gusto niya makasama ito buong magdamag. Alam niya kasing madali itong inisin, kaya susubukan niya kung hanggang saan ang kaya ng pagpapasensya nito. Tiyak na aalis din agad si Risha at hindi papayag kapag nalamang pakana niya ang lahat, kaya dinamay na lang muna niya ang pangalan ng head nila. Ano itong narinig ko? Lilipat dito sa opisina mo si Miss Cabrera? Pang-uusisa ni Kane. Mas nauna pa yatang kumalat dito ang balita kesa sa buong ospital. She's going to be my assistant. Kailangan ng nurse na sasama sa akin sa bawat check-up ko. I can do everything on my own. Kalmadong sagot ni Sam habang nagpapakabisi sa papeles na ipapasa naman niya kay Risha. That was your ex, right? Huwag mo sabihin ikaw ang nagdesisyon yan. Why would I? It was the head. Lumapit siya sa akin kagabi bago ako bumalik dito. Sa tingin mo ba, gagawin ko yan? Pagpapanggap niya pa. Pinanlitan siya ng mata ni Kane habang pinapalibutan siya ng mga ito. And you did not complain? Pwede ka naman sigurong pumili ng iba. Para bang ayos lang sa'yo na magkasama kayo. Naayos lang sa'yo ang desisyon ng head na yon. Work is work. I said what I said. Lumayas na kayo dito. Hindi na nakasagot pa si Lexon dahil may kumatok sa pinto. Nagkatinginan silang tatlo at may hint na sila kung sino ang papasok. Napatikim si Sam. Come in. Hindi yan nakalak. Pumasok si Risha dala ang gamit nito na ililipat sa opisina niya. Gumilid ang dalawa sa kanakangiting bumalik rito.
Ganon din ang dalaga. Ngunit nang bumaling ang tingin sa kanya, biglang nagbago ang ekspresyon ng muka. I think we have to go. May check up pa kami sa ibang floors. Sabi ni Lexon, ito na mismo ang nagpaalam at sumunod naman dito si Kane. Is that all your things? You may start your work now. Sa totoo lang, kahit ayaw ni Risha sa bagong assigned task na natanggap, wala siyang magagawa kundi pakisamahan ng maayos si Sam dahil yun ang utos ng head. Isa pa, doktor ito at nurse siya. Iisipin na lang na trabaho lang ang lahat. Tiis-tiis at nandiyan na rin naman. Sisikapin niya na lang na maging mabait at sumunod kung ano ipapagawa nito. Total pera din ang kapalit kapag naging maganda ang feedback ng binata sa kanya. Eto? Lahat ang bibitbitin ko? Saang floor? 6th floor. May mga pasyente tayong dadalawin para i-check ang kalagayan nila. Dinagdagan pa talaga ni Sam ang dadalhin niya bago na unang lumabas sa opisina. Nahihirapan tuloy na maglakad si Risha dahil doon. Parang isang buwang mga papeles ang pinadala nito sa kanya. Nagdadalawang isip tuloy siya kung lahat ba yun gagamitin talaga nito. Doc, puno na yung elevator. Anong gagamitin natin? Lumilingon ito sa paligid para maghanap ng paraan hanggang sa may tumawag na isang grupo ng nurse dito. Doc Asuncion, may bakante pa pong elevator dito. Dito po kayo. Sure, thanks. Susunod pa sana si Risha nang biglang hilahin pabalik ng nurse na kasama nung tumawag kay Sam. Ako, pasensya ka na girl. Puno na kasi talaga ang elevator. Hintay ka na lang sa susunod ah. Teka lang, Doc. Baka naman pwedeng tulungan mo ako sa mga to. Mag-elevator ka naman. Mauna ka na sa taas. Pahabol niya dito. Iginilid pa nito ang ulo na para bang nag-iisip kung papayag o hindi. You can do it. Sumunod ka na lang. Maghihintay ako doon. Napapikit siya ng mariin dahil sa sobrang inis. Mukhang sinasadya naman ni Sam na iwan siya ron kahit na nabibigatan na sa mga dalang papel na tila ba tonelada. Umabot pa ng ilang minuto ang paghihintay ni Risha sa tapat ng elevator at nang bumukas, nagsipag-unahan naman ang mga doktor at nurse sa loob. May pasyente pa. Nagtataka tuloy siya kung anong meron. O may emergency ba na hindi niya alam. Kaya lang, nandun naman na sa gilid ng fire exit. Risha, mag-elevator ka? Dumating si Janrick na kagagaling lang sa shift at may tinutulak na medical trolley. Pagod siyang bumuntong hininga sabay tango. Bilis mapuno eh. Ewan ko nga kung ano nangyayari. Sus, wala kang magagawa sa kanila. Narinig kong 6th floor yung 3 sikat na doktor. Kaya yun, gustong puntahan ng lahat. Kahit pasyente nga, gagawin yun para makisilip. Oh, assistant ka ng ex mo, di ba? Janrick, yung bibig mo ah. Kaalis na nga. Inis na lumiko si Risha para dumaan sa hagdan. No choice naman siya. Mas dumadami lang ang nag-aabang sa elevator. Mauubos na yata ang tao sa 2nd floor. Umabol pa talaga ito para tulungan siyang magdala ng mga papel. Nakakaawa kasing tingnan. Saka matatagalan ka rito sa hagdan na may mabibigat na dala. Thank you ah. Buti ka pa. Inabot yata sila ng 15 minutes bago makarating sa 6th floor at hinihingal pa siya. Wala pang sinabi si Sam kung saan room ito pumasok at saan sila magkikita. Sa dami ng tao roon, ang hirap pang sumingit. What took you so long, Miss Cabrera? Alam mo bang nakatatlong pasyente na ako bago ka dumating? I needed the papers. At bakit nasa kanya ang pinapadala ko sa'yo? Agad na bungad ni Sam nang magkasalubong sila sa lobby. Mabuti na lang wala ng tao roon. Dahil hindi pwede sa area na yon ang hindi naka-assign. Kasama pa nito ngayon si Mr. Lexon Quero at Mr. Kane Milton. Kaya agad na binigay ni Janrick ang mga papel. Tinulungan ko lang siya, Doc. Nahihirapan na kasing umakyat na hagdan eh. Nabibigatan sa dala. Punurin yung mga elevator. I did not ask you. You may go now. Malamig nitong sagot. Kaya siniko ng kasama. Pagkaalis ng kaibigan niya, saka lang naglabas ng init ng ulo si Risha. Konti na lang para makikipagsuntukan siya ron. Are you for real, Doc Asuncion? Bakit ka nagagalit sa ganong kaliit na bagay? Tinulungan na nga ako ng tao. Mabuti ngayon may konsiderasyon kesa sa iba eh.
Ikaw, nag-elevator ka nga pero hindi ka naman nag-offer na tulungan ako. I even insisted tas ayaw mo. Ano bang gusto mo mangyari? Anong pinagawa mo? Galit na siya. Bulong ni Lexon dito, pero naririnig niya naman. It's part of your job. Baka may ginagawa pa yung tao tas naabala mo. I thought you were trained. Nagkamali yata ang head na ikaw ang ginawang assistant ko eh. Pagmamatigas pa rin ng magaling niyang ex. As if I want to be one. Sumunod lang ako dahil utos niya. If not, sa tingin mo gusto ko makatrabaho sa ugali mong yan? Really? Di ka na nagbago. Alagaan mo yung mukha mo ah. Yun lang ang natitira maganda sa'yo. Nilagpasan nito ni Risha pagkatapos sabihin yon. Wala siyang pakialam kung anong isumbong nito sa head nila. Sino bang hindi magagalit sa nangyari? Siguro kung mga admirers lang na nurse ni Sam ang nakakuha ng trabaho niya, edi sana maayos. Okay lang sa kanya maging sunod-sunuran sa trabaho. Wag lang nangaabuso. Hey Miss Cabrera, sinabihan ako ni Mr. Asuncion na ako muna ang kasama mong mag-check ng pasyente. May gagawin daw siyang iba. Sumunod pala si Kay nang hindi niya napapansin. Agad na tumango si Risha. Alin ba si mga papers na to ang gagamitin, Doc? Masyado kasi marami Hindi natin magagamit yan. Checklist lang ang kailangan. Ayos lang ba na kunin mo sa counter? Nagdadalawang isip pa nitong tanong. Yeah, sure. Pwede bang itapon ng mga to? Masyado kasi makalat, dagdag sa basura. Go on. Last month pa raw yung mga readings na yan. Kumunot ang kanyang noo nang hindi marinig ang huling sinabi nito. Ano, Doc? Wala. Pwede mo nang kunin ang checklist. Samantala, kanina pa nakabusangot ang mukha ni Sam habang nag-check ng pasyente. Kaya imbes na nakangiti ang mga ito, natahimik na lang din dahil natakot yata sa paraan ng kanyang pagtingin. Pati ang mga ito ay nadamay pa sa pagiging bad mood niya. Wala na tuloy siyang assistant na kasama para mapadali ang kanyang pagtatrabaho. Hiniram muna ng kaibigan niyang si Kane, ang babae, dahil alam nilang mainit pa rin ang ulo niya at matagal yung mawala. Baka mag-away ulit sila sa harap ng mga pasyente. Ayaw niya mang pumayag pero wala na rin siya magagawa dahil tama ang kanyang kaibigan. Hi, Doc. Mukhang mag-isa po kayo. Kailangan niyo po ba ng tulong? Vacant ako. Hindi na nag-abala si Sam na tignan kung sino man yon. Busy siya sa paggawa ng prescriptions dahil wala doon ang assistant niya para tumulong. No need. I can handle this. Tanungin mo sila. Baka kailangan nila ng tulong mo. Simpleng sagot niya habang nakafocus pa rin sa ginagawa. Maya-maya, may isang babaeng lumapit. Narinig ko po na hiningi ni Risha yung number mo at di mo binigay. Baka pwedeng... Miss, I'm really busy. Just ask for Mr. Quero and Mr. Milton instead. Inis niyang putol sa sinasabi nito. Ilang oras pang nagtrabaho ng normal si Sam dahil wala naman ron ang iinisin niya. Kahit oras ng pagkain o pahinga, nilalaan niya sa pagbabasa ng detalye sa mga bagong admit na pasyente. Kahit siguro yung nasa ambulansya pa lang, binibigyan niya na ng diagnosis dahil sa pagiging hardworking niya. Kumain ka na ba? Dami mong ginagawa. Narinig ko sa ibang nurse ang sungit mo raw bigla tingnan. Busy ka ba? Daldal ni Kane na nakahubad na ng coat. Kahit si Lexon, ganun din. Busy ba talaga o nagpapaka-busy? Siyempre, galit si Risha sa kanya. Kaya natatakot yan lumapit, no? Sinong takot? I'm just doing my work here. Patapos na rin to. Hintayin niyo ako. Kung sa bagay, nakakatakot din naman talaga magalit niya ex mo. Kanina, mukha yata siya ang doktor sa aming dalawa. Sa nag-alangan ako magsalita, baka masigawan ako. Napasa po sa noo si Sam. Ang sabi ko, hintayin niyo ako. Wala ko sinabing dumaldal ka. I don't care about her. We're over. It's not about caring for her or not. Alam mo, sobra ang ginawa mo kanina. Okay lang sana
Na-excuse kong lalaki yon pero babae siya. Kahit naman ex, kung makatrato ka ay parang wala kayong pinagsamahan. Really, Lixon? Ikaw din? Hay nako, let's just grab something to eat. Sumasakit ang ulo ko sa inyo. Dahil sa paulit-ulit na pagbanggit ng dalawa kay Risha, hindi na tuloy niya mapigilang mag-guilty sa nangyari kanina. Kilala ito ni Sam, higit sa sino pa man. Yung sagutan nila, ganon din na naging una nilang pagkilala sa isa't isa. Mabilis sumama ang loob nito kahit sa maliit na bagay. Mahirap din makapag-ayos. Yun nga ang isa sa mga dahilan kung bakit sila naghiwalay noon eh. Napagod sa paulit-ulit na lang na nangyayari. Away bate. Tapos, wala namang problemang naaayos. 1 coffee. Macchiato without milk, please. Kailan ka pa uminom ng kape? Ano to? You're trying something new? Kunot noo siyang tinignan ni Kane. Mahinang natawa si Lexon. Duda ako na para sa kanya talaga yan. Think of it, gutom siya pero unang dinaanan. Coffee shop. May nakita ka bang bibigyan niya ng kape? Or naisip? Ha! Bibigay mo yung sa ex mo, no? Ayos ng peace offering mo ah. Coffee? Kapag kami bibigyan lang ng 1 pack kopi ko blanca? Agad nilapitan ni Sam, si Kane, at ito ang pinag-order niya. Ikaw na magbigay. Total, hindi ka naman nauubusan na sasabihin. Mauna na kami ni Lexon. Dun sa kainan. Iti-text ka na lang namin. Teka lang. Malay ko ba kung nasan si Miss Cabrera ngayon? Tsaka 12:00 na oh. Sana, umorder ka na lang pagkatapos natin kumain. Reklamo nito. She'll be here in any minute. Ayusin mo yung sasabihin mo ah. Pinanliitan niya ng mata ang kaibigan. Kahit si Lexon, tinapik lang ito sa balikat. Wala eh, kabisado ang ex eh. Ayan oh, una na kami ah, sunod ka na lang. Mas lalong sumama ang loob ni Sam. Matapos malamang tinanggap nga ni Risha ang binili niyang kape. Pero imbes na inumin, binigay lang sa ibang nurse sa loob ng ospital. Sinabi kasi ni Kane na sa kanya raw galing, kaya siguradong napilitan lang itong tanggapin. Ang mas masakla pa, siya raw ang nagpapabigay ng kape sa nurse kaya kilig na kilig. Iniisip na siguro, manliligaw siya ron. Sabi niya, hindi naman ganon. Pero, hindi niya nababago ang iisipin ng ibang tao. Naisip din niya na hindi niya madadala doon ang ex-girlfriend niya. Sayang at bumili pa siya ng kape. Talagang masama pa rin ang loob nito sa kanya. Iho, may pa-big sale kami ng mga condo units dito. Tinatawag itong couple promo. Abay kung may girlfriend ka, kalahati lang sa real price ang babayaran nyo. Sulit pa. At nasa loob na lahat ng kailangan. Malaki rin. Gusto nyo bang tingnan? Tanong ni Manang na isang real estate agent. Katatapos lang ng shift niya, kaya dumiretso siya sa bilihan ng magagandang condo unit. Masyado kasing malayo ang bahay niya rito. At nakikita na lang kay Kane noong mag-transfer sila sa Riverside Medical Hospital. Si Lexon ang nagbigay ng suggestion na dito raw bumili at talagang quality ang lugar. Akmang sasagot siya na makita sa di kalayuan si Risha. Wala itong kasama. Mukhang tumitingin din sa brochure ng condo unit. Kanina pa ba siya dito? Tanong ni Sam. Napatingin din dito si Manang. Abay oo, nagdadalawang isip yan kung kukuha o hindi. Mahal daw kasi. Wala siyang boyfriend para sumali sa couple promo. Kilala mo yan, sir? Well, yeah. That's my girlfriend. May tampuhan lang kami kaya siguro sinabing single siya. Nauna pa nga rito at hindi na ako hinintay. Pagpapalusot niya sa naglakad papunta sa dalaga. Iha, nandito ang boyfriend mo. Kayo naman mga kabataan ngayon, wagas kung makapagtampuhan. Kesa bumili kayo ng tigi-isang kondo, i-avail nyo na ang condo unit sa naka-couple promo. Malaki na ang lugar. Kalahati pa lang babayaran yung dalawa. Pagsasalita agad ni Manang na nakasunod sa kanya. Anong boyfriend ho? Bitiwan mo nga ako. Pagpupumiglas ni Risha nang hawakan niya sa balikat ito. Napangiti ng konti si Sam. Hayaan niyo na, ganito lang talaga siya.
Ano nga po pala magandang kondo at magkano? Please give way, susunod po kami. Inis lang siyang tiningnan nito nang makaalis si Manang. Halatang ayaw na ayaw talagang lumapit siya. What are you trying to do? Ibang pakanana naman to, ha? Umiiwas na nga si Risha na magkaroon sila ng interaction sa ospital, pati sa pagbili ng kondo, biglaan pa silang magkikita. Lahat na lang talaga ng lugar na pwede niyang puntahan, nandun din ito. Mukhang ayos din sila sa ospital. Walang gaanong imikan pero at least, hindi na rin siya iniinis ni Sam. Kaya lang ngayon, ang lalaki talagang may tinatago yatang kalokohan. This is negotiation. You want an affordable condo, di ba? Ako rin. We happen to run into each other. Do you think it's coincidence? Sakto lang ang timing ko para matulungan ka. Did I ask for your help? At saka naiintindihan mo ba yung offer? Couple promo. It only means that we're living in the same house. Makasama ka nga sa trabaho, naiinis na ako sa'yo eh. Forget it. I refuse. Aalis na sana si Risha nang hilahin ito pabalik. Pride mo yung condo. Choose. Sa laki ng space, magkakamungguan ba tayo? Of course not. Dito ka lang makakahanap ng worth it. Ba't ba ang laki ng galit mo sa akin? Sinusubukan ko ang tulungan ka. Well, I don't need your... Excuse me, iho. Hindi pa ba kayo nagkakabat eh? Presyong naka-couple promo. Presyong single, mas malaki. Sumingit ulit si Manang na marunong mag-sales talk dahil nadali pa talaga si Sam. Sa lahat ba naman na nakasale, sa couple promo pa talaga sila mag-a-avail. Napilitan din si Risha kalaunan na tignan ang loob nito at totoong malaki nga. 2 master's bedroom, 2 guest room, 1 malaking kusina, 2 banyo, malawak na living room. May balkonahe pa na tanaw ang karamihan sa mga subdivisions. Kung tutuusin, parang mas bagay siya sa marriage promo kasi pampamilya talaga ang dating. Eto na ang susi. Nasa akin ang spare key. Alam kong maglalaka agad ng bahay kapag ikaw lang mag-isa. Takot ka sa magnanakaw, di ba? Kilala mo pa pala ako. Pero mali yata yung sinasabi mo. Ikaw yung takot sa magnanakaw. For your information, kaya ko to i-afford mag-isa. Sa 4 na taon kong pagiging nurse, marami na ako naipon. Hindi ko nga sana papatulan to kundi lang ako naawa sa'yo eh. What do you think of me? Panghahamon pa ni Risha. Nagkibit balikat ito. Kuripot, ganun ka naman talaga sa sarili mo. Ayaw mong gumastos na mahal, kahit nakaka-benefit naman sa'yo. Ayos na to. May times naman na hindi tayo pareho ng shift. Masasolo mo tong kondo. Sira ka ba? Assistant niyo po ako, Doc Asuncion. Paano magkaiba tayo ng shift? E di pa uuwiin kita na maaga, problema ba yun? Kailan ka maglilipat, tutulungan kita. Free ako ngayon. Nagtataka siya sa kinikilos nito, kaya sinusundan niya kahit saan ito magpunta. Don't you ever tell your friends that we're living together? Kahit negotiation or what? Patahimikin mo yung bibig mo ah. Yes, babe. Ano, tara? Anong tara? At saka tigilan mo yung katatawag sa akin ng babe. Walang puwang para sa ating dalawa yung endearment na yan, okay? Why? I like it that way. I hate how it sounded. Bandang 10:00 na ng gabi, nang matapos ang paglilipat nila ng gamit. Konti nga lang ang naayos ni Risha dahil wala pa siyang hapunan. At kailangan pang matulog ng maaga, gayong bandang 5:00 ng umaga ang start ng shift niya. Ilang oras lang ang kanyang pahinga. Saan ka pupunta? Nagluto ako, sumabay ka na. Malay ko ba kung nilagyan mo yun ng lason? Para-paraan ka lang, pero alam ko may galit ka rin sa akin. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan. Umupo ka na. Pinakuluan ko na rin ang plato at kutsara mo. Masyado kang hygienic, di ba? Bali walang sagot nito. Natahimik na lang siya sa kasumunod. Bahala na. At madalang lang siya makakain ng tunay na lutong bahay. Kapag kasi ganitong sitwasyon, madalas instant noodles na lang o di kaya ready-to-eat food na may pagka-unhealthy ang kinakain niya. Pagod na nga, stress pa sa trabaho, kaya pati pagluluto pinapalagpas na lang. May kanya-kanya naman tayong sasakyan. Ang usapan mauuna ka sa trabaho tapos susunod lang ako, okay?
Hindi magandang tignan kung magkasabay tayong dumarating araw-araw. Ani Risha habang kumakain. Whatever you want. Wala namang kaso sa akin kung magkasabay tayo o hindi. Kahit nga sumakay ka sa kotse ko para tipid sa gas, okay lang eh. Nabilaukan siya sa sinabi ni Sam. Bakas pa sa mukha ng binata ang konting pag-aalala nang abutan siya nito ng tubig. No way! Keep your distance from me. Dito man sa kondo o sa ospital, walang pakialaman. Gets mo? Fine. It's always what you want. Natigilan si Risha saglit sa narinig. Naging tahimik na sila pagkatapos nun hanggang sa matutulog na. Pero kahit ganon, ayaw pa rin maalis sa isip niya ang huling binanggit ni Sam. Parang may ibang kahulugan. Para bang pinapahiwatig nito na ito na lang ang palaging nasusunod kahit noon pa man at palagi itong under sa kanya. Hindi nga ba? O baka dulot lang ng pagod kaya siya napapa-overthink. Anak ng Sam! Anong oras na ba't di mo ako ginising? Malakas na sigaw niya sa loob ng kwarto at nagmamadali. 6:00 na ng umaga. Ibig sabihin 1 oras na siyang late sa trabaho. Kanina pa rin siya tumatalak pero wala namang sumasagot. Doon sumagi sa isip ni Risha ang sinabi niyang walang pakialaman. Late na kaya siguradong busy na yun sa trabaho. Naka-block pa rin pala ang number nito sa phone niya, kaya napa-unblock agad siya nang wala sa oras para i-text itong papunta na siya. Nakakainis talaga siya kahit kailan kasi naman tulog mantika ako. Sana pala binawi ko na yung sinabi ko kagabi na walang pakialamanan. Nakangisi ngayon habang nakatitig sa phone si Sam. Paanong hindi? At nakatanggap siya ng mensahe mula kay Risha. Pagkatapos ng 4 years nitong pag-block sa number niya. Handa na rin siya sa kung anumang sermon na aabutin pagdating ng babae. Alam niyang nag-aalboroto na yun sa galit habang nagmamaneho papuntang ospital. Sinong ka-text mo? Pinatulan mo yung nurse na nakatanggap ng kape? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Kane. Agad niyang tinago ang phone sa bulsa. Ganun ba akong tao sa pagkakakilala mo? It's nothing, just a meme. Tinatablan ka na pala ng ganyan? Duda ako sa nothing mo Nakangiwing sabi ni Lexon. Palagi mo naman akong pinagdududahan Lahat na lang ng sinasabi ko. Doon na nga kayo. Wala ba kayong mga trabaho? Pagtataboy ni Sam sa kanila. Pagkatapos nga ng 15 minutes, pumasok na sa opisina si Risha. Saktong-sakto. At mag-aasikaso sila ngayon ng naka-appointment sa kanila. Can you wake me up next time? So sobrang late ko nagising, I didn't have time to eat breakfast. Himala at hindi siya nito inaway. At pinagtaasan ng boses. Pero medyo nagpapanik nga lang ito. Mabilis siyang tumango rito. I know that. Ginising naman kita. Hindi lang sapat ang sumigaw sa pinto mo. Kailangan mo pa yatang yugugin tapos ibibitok at saka halikan. Stop it! Baka may makarinig sa'yo. Huwag mo ang babanggitin yung mga bagay na yan. Di sorry. May pagkain akong binili sa labas. Medyo mainit pa yan. Kainin mo muna. Umiling naman si Risha. Nagabot na sa si Janrick ng pagkain kanina nung dumaan ako. Thanks, Doc. Ano bang binili niya? Burrito at pancakes. Napatango na lang siya. Ganon din naman ang binili ni Sam kanina. Dahil yun talaga ang paborito ng dalaga na agahan. Alangang iabot niya pa, edi magdodoble na. Ano yun? Ganon pa rin ang kakainin niya sa lunch? Sa ilang araw niyang pagtatrabaho sa ospital, 2 nurse lang ang napapansin niyang nakadikit kay Risha at talagang close sila ng mga ito. Si Janrick at Dara. Pinaghihinalaan niya pang may gusto yon sa ex niya at panay-kwentuhan nila kapag magkasama. Nagtatawanan pa na hindi naman nagawa nito sa kanya kahit pagnitiman lang. Oy Doc, kumusta? Busy ba? Mukhang wala masyadong ginagawa si Risha. Maraming ang vacant para manggulo sa station namin ni Dara. Pagdadaldal ni Janrick. Iniisip niya lang kanina, ngayon kinakausap na siya na para bang magkaibigan sila na matagal hindi nagkita. Parehas nga sila ni Kane. A doctor is always busy. As of Miss Cabrera, she always have free time no matter what. Malamig na sagot niya at agad tumalikod pagkatapos kunin ang order na tinapay sa kantin. Hindi pa ba tapos ang shift mo, Doc?
Nakita ko si Risha sa entrance, pauwi na yata. Di ba sabay kayo? Napataas ang kilay niya. Bakit mo naman natanong? Wala lang, Dok. Mauna na rin ako sa'yo, Dok, Ingat. Pagak siyang natawa habang pinagmamasdan ng papalayo nitong figura. Close na close nga si Risha at ito. Gusto ni Sam na manatili na lang sana sa ospital at doon matulog. Pero wala pa kalahating oras, nagmamadali siyang mag-out. Kahit naiinis siya sa di malamang dahilan, hindi niya rin kayang tiisin na hindi ito makita sa kondo nila. Ba't ang tagal mo umuwi? Sabay naman tayo nag-out Sineryoso mo ba masyado yung sinabi ko wag tayong magsasabay? Bungad ni Risha na prenteng nakaupo sa sofa at nanonood ng TV. May curfew ba? Ba't gising ka pa? Marami nang gagawin bukas kaya sulitin mo ang oras para makapagpahinga ka. Kumunot ang noon nito sa kain-off ang TV. Is there something wrong? Parang matamlay ka. Anyway, nauna na akong kumain sa'yo. Pinadeliver ni Janrick tapos may tira pa sa ref kung gusto mo. Magpapahinga na ako. I was too exhausted from work. Nagkausap lang sila saglit ni Janrick kanina. Pero kahit sa pag-uwi, maririnig niya pa rin ang pangalang yun mula sa dalaga. Ngayon, aminado na siyang naiinis siya dito. Hindi naman siguro selos, inis lang. Bakit pa siya kakain ng pinadeliver galing sa ibang lalaki? Kung marunong naman siyang magluto. Nakaka-insulto din yon sa cooking skills niya. Teka, kumain ka ba sa labas bago ka umuwi dito? Kaya ngayon ka lang dumating? It's not as if kailangan nating magsabay kumain dahil kanya-kanya naman tayo. It's just that nag-offer lang ako ng pagkain out of kindness. Paliwanag ni Risha nang papasok na sana siya ng kwarto. Malalim na bumuntong hininga si Sam. And your offering is food. You know, kaya ko naman magluto kung gusto ko. Sa'yo niya naman binigay yan. Initin mo na lang para makain mo bukas. It's just for a food, for goodness sake. Anong mali kung kakainin ko yung pagkain binigay ng katrabaho natin or i-offer ko sa'yo? I won't eat it. Not unless you cook. Nagmamatigas talaga siya kahit gabi na. Sigurado namang natutulog na yun ngayon. At pinabayaan siya dahil gano'n naman ang setup nila tuwing magkaaway. Isa pa wala namang pakialam sa kanya si Risha. Bukod sa mag-ex na sila, magkatrabaho lang ang turingan nila sa isa't isa ngayon. Aside from the fact na nakatira sila sa iisang lugar. It's just out of negotiation. Siya rin na may pakana sa planong yon. Hey, are you still awake? Napabalikwas ng bangon si Sam nang marinig ang boses ng dalaga sa pinto. Why? What's the matter? Buksan mo yung pinto. Ano yan? Ininit mo yung binigay ng lalaking yan? Stupid, niluto ko yan. Simple lang yung niluto ko kasi wala pa tayong groceries. Nothing special but it will do. Pinag-cross pa nito ang braso sa harap ng dibdib. Sinenyasan niya itong pumasok saglit sa loob. Masarap naman. But I know, you can tell who cooks better. Wala akong time para matuto. My life has been revolving around the hospital, helping the patients. Papasok ako sa trabaho, tapos uuwing pagod, kadalasan overtime pa. Look, I don't even have time to take care of myself. Bumuntong hininga si Risha. 4 na taong ka na nagtatrabaho ng tuloy-tuloy, di ba? Wala ka man ng day off or leave? No, minsan lang kapag nagkasakit o kaya Christmas and New Year. Pero 2 Pasko at New Year na yung na-spend ko dito sa ospital. Wala Masyadong busy. Let's file a leave tomorrow. We missed a lot of things. But the one I missed the most was you. Sagot ni Sam sa babae. Hindi alam ni Risha kung paano siya nakatulog ng gabing yon. Ang mas masaklap pa, magkatabi sila ng binata sa kama nito. Wala namang ni isa sa kanila ang lasing. Pagod siguro pareho, pero pahinga nila ang isa't isa kaya gano'n na nangyari. Mabuti na lang talaga, mas nauna siya nagising kesa rito. Kundi malamang inaasar na naman siya nito ng walang katapusan. Salamat talaga sa tawag ni Dara, kaya naudlot ang pagiging tulog mantika niya. Siya! Ba't di mo sinabi sa amin na nag-file ka ng leave today? 1 week pa, di ba 3 days ahead bago magbigay ng notice? All this time, may pinaplano ka pala nang wala ka man lang pasabi sa amin?
Napapikit siya ng mariin sa sinabi nito. Medyo pasigaw pa. O pasensya na, nabigla lang din kasi ako kay Doc Asuncion. Kailangan ko raw mag-leave kapag naka-leave siya. Same kasi kami ng shift at ako ang assistant niya. Kaya sabay din dapat kami bumalik ng trabaho. Pinagdadasal talaga ni Risha na maniwala ang kaibigan sa ganong palusot. Mas mautak pa kasi yon kaysa kay Janrick. Kasalanan talaga to ni Sam. Ang daya, gusto ko na rin sana mag-leave. What if mag-file din kami ni Janrick para makapag-bonding din tayo? Di ba bumili ka ng bagong kondo? Tour mo naman kami. Akmang sasagot pa siya ng biglang may kamay na yumakap sa bewang niya mula sa likod. Gising na pala ang mokong. Nagpumiglas pa siya para makawala sa bisig ni Sam. Pero sumenyas itong baka marinig sila ng kaibigan sa kabilang linya. Sorry siguro next time na lang. Bibisitahin ko ang parents sa Pangasinan. I'll be staying there. Palusot ulit ni Risha. Okay, sige, ingat ka. Pagkapatay ng tawag, pinanliitan niya ito ng mata saka bumalik sa loob. May balak pa yatang ibulgar ang sikreto nila. Ba't di mo ako ginising? Anong oras na? Are you hungry? Binatukan niya agad si Sam. Wala pa akong sinasabi na okay lang mag-file ng leave. I know it was your doing. Gosh, magiging masama na ang tingin ng mga kaibigan ko sa akin eh. I betrayed them. You always spend time together in the hospital. Why not spend the whole week with me? At bakit ko naman gagawin yun? Ano ba to? Ex with benefits? Sige nga, ano makukuha ko sa'yo? Pagkain? Ano pa? Wag na. Hindi mo nga kinain yung binili ko sa'yo nung umagahan. Instead, you ate the food that Janrick gave you. Pagdidiin pa ng binata sa pangalan ng kaibigan niya na para bang may tinatago itong sama ng loob. Umawang ang bibig ni Risha. Don't tell me you're still holding a grudge over the food. Kinain mo na lang sana o binigay mo sa friends mo. Wala, hinayaan ko na lang mapanis. Bakit ko pa ipapakain sa iba? Binili ko yun para sa'yo. It was also your favorite. Burrito and pancakes. Saang shop ba bumili yung lalaking yun? Para maikumpara ko kung alin ang dapat mas masarap. Panghahamon ni Sam sa kanya. Know what, you're crazy. Let's just make one. I know you can. Huwag ka na magtampo dyan, hindi bagay sa'yo. Sa tuwing nilalaan niya ang oras kasama ito, hindi niya maiwasan isipin kung ano ba talagang meron sa kanilang dalawa bukod sa mag-ex. Hindi naman sila nagkaroon ng closure. At biglang nagkasama pa ng kondo tapos nag-aaway sa ospital. Sinabi lang din ni Sam na namimiss niya si Risha at gawin daw nila kung anong namiss nila sa loob ng 4 na taon. Wala namang paglilinaw kung naliligaw ba ito ulit o baka gusto lang bumawi sa kanya. Ganun pa man, hindi pa rin may pagkakaila na namiss niyang magkasama silang mag-grocery, tumingin-tingin ng mga natitipuhang damit o pagkain na noon ay nasa bucket list lang kasi estudyante pa sila at walang pambili. Pero ngayon iba na. You can eat anything you want. It's on me. Saad ni Sam na para bang nagpapakulpa sa kanya. Napangiwi si Risha. Really? Dinala mo ako dito sa seafood restaurant? Kala ko kakain na naman tayo ng damo o kahit anong mga healthy foods. Well, not now. Nurse ka nga pero unhealthy ang kinakain mo. But I know, seafood will make you feel good. Mukha ka kasing alimango. Sasabay ka ba kumain o hindi? Inis niyang tanong dito. Nagsuot agad ng plastic gloves ang binata. Alam nga namang tawagan mo pa si Janrick para kayo ang sabay kumain. Dinadala ka ba niya sa favorite places mo? Ayan na ulit si Sam sa pagsisingit sa pangalan ng kaibigan niyang nananahimik naman. Naaawa tuloy si Risha at baka kung ano nang nangyari kay Janrick. Baka nadadapa na ito sa palaging pagbanggit ni Sam dito. No, for your peace of mind hindi. Konti lang ang alam niyang favorite ko. Yun napapansin lang. He's observant ha. Ano pa? Pinupormahan ka ba niya sa loob ng 4 na taon? Workmates kayo, di ba? Close pa. Kaya siguro hindi mo ako inunlock sa socials mo. Kasi masaya siyang kasama. Biglang paglalabas nito ng sama ng loob. Nagpatuloy lang siya sa pagkain. Huh? Mabait lang yon, friends for all. Subukan mo kayang kilalanin siya. I think he and Ken has the same personality. For sure, konti pa rin ang friends mo right now. Ayos na ako sa ganito. Hindi ko kailangan ng malaking circle of friends. And I don't make friends with girls, just like before. Mahinang natawa si Risha dahil totoo naman. Wala siyang naging problema sa third party nun.
Sa ugali lang talaga at mga misunderstanding sila na paghiwalay. They loved each other too much that caused them too much pain at the same time. Nakakatakot lang na baka maulit muli ang nangyari din noon. Are you willing to start over again? Let's work it out. Pagkatapos nila mag-shopping ni Sam, si Sam na mismo ang nagsabing umuwi na sila para makapagpahinga. Mas maiging sulitin ang oras sa kondo at marami rin namang magagawa ron dahil sa laki ng espasyo. Pwedeng mag-movie marathon, mag-bake, mag-ayos ng gamit, kahit ano basta quality time nila. Babe, is it okay? First picture natin to together. Pina-frame ko para may mailagay naman na malaking picture dito sa living room. Sabi ni Sam sa babae. Napatingala naman si Risha. Para sa yan, laki naman. Parang marriage frame ang datingan. Tama. Baka mamaya magpa-surprise visit si Manang dito sa kondo. Tapos wala man lang kabuhay-buhay yung loob. Isipin nun dinadaya natin siya. Pagrarason pa ni Sam. Oo na, dami mong palusot no? Magpapalit na lang ako ng pambahay. Huwag mo masyadong punuin ng pictures yung buong lugar, baka gawin mo pang art gallery. Maya-maya pa biglang may kumatok sa pinto. Napangiti siya dahil saktong-sakto ang pagbisita ni Manang sa kanila. Kaya lang, nang buksan ang pinto, mabilis na pumasok sina Lexon at Kane sa loob, nang hindi man lang bumabate. May dala-dala pang isang case ng beer at pulutan ng pagkain sa junk food. Papunta ang mga ito sa sala kaya nanlaki agad ang mga mata ni Sam at tumakbo papunta ron pero huli na ang lahat. Nakatingala na ang dalawa sa picture frame. Nakakakabit lang niya. I don't think I have to explain but Sam naman. Sabi na nga ba't di ka pa nakaka-move on kay Miss Cabrera? Sinabit mo pa talaga yung picture niyong dalawa sa kondo mo. Nangangarap ka pa rin na magkabalikan kayo no? Teka, pipicturean ko. Isisend ko sa kanya para malaman mo kung gaano mo siya kamiss. At magbati na kayo. Putol ni Kane sa sasabihin pa lang niya. How did you know my place? Hindi man lang kayo nag-text sa akin na pupunta kayo. Busy ako ngayong araw. Di ba dapat nasa hospital kayo ng mga oras na to? Siya nagsabi sa akin na mag-day off muna eh. Pero 2 days na ang binigay na head sa amin kasi baka kulangan ng doktor ang hospital. You took a leave. Kung sino pa magaling na doktor, siya pa nagpapahinga. Sagot ni Lexon. Kaya mag-iinom tayo ngayon hanggang gabi. Tagal na nung huling bonding natin. Kala mo naman may asawa kayo. Anong ingay yan? Nandiyan na ba si Manang? Biglang iniluwas si Risha na naka-oversized shirt at maliit na short sa ilalim ng suot nito. Pinapatayo pa nito ang buhok gamit ang tuwalya bago nag-angat ng tingin. Don't you dare look at her. Babe, magpalit ka ng pants. Agad na lumapit si Sam para takpan ng paa nito gamit ang sarili. Saka sinamahan pabalik sa kwarto. Pinapunta mo ba sila dito? Tinawag mo pa akong ganon? Hinampas siya ng babae sa balikat. Napakamot na lang siya ng ulo sabay iling. Alam nilang tatanggi ako kaya nagdesisyon silang dumiretso na lang ng walang pasabi. Don't worry, I'll send them away para hindi mo awkward sa'yo. Na, it's fine. Huwag mo awayan. I don't want them to think that you send them away because I didn't want them here. Take your time with them. Ako na magluluto. Dahil pumayag itong mag-inuman sila roon, sinamahan niya na lang ang mga kaibigan. Sayang nga at moment sana nila yung dalawa ni Risha. Pero, nagmukha naman sila mga tauhan lang sa kondo habang ito ang nagluluto. Naunang malasing si Kane, gaya ng nakasanayan kaya kung ano-ano na naman ang pinagsasabi nito. Nursery siya, alam mo ba? Nakailang lipat kami ng ospital. Dahil lang sa pagbabakasakali na doon ka naka-assign. Ang hirap mo daw kasi hagilapin sa social media. Wala ka rin namang maaasahan dito sa ex mo at parang hindi kilala ang mga tao sa paligid niya. Oh really? Ano pa? Pinatulan ng dalaga kaya sinanyasan niya itong wag nang kausapin. Nung unang kita namin sa ospital, nakilala ka agad namin ni Lexon. Parang hindi. Yung mga picture mo nagkalat sa wallet, keychain, gallery ng phone, kotse at bahay niya. Para kang celebrity na tinitingala ng kaibigan namin. Stop talking. Umuwi na kayo. I already did you a favor. I got it. Ako na mag-uwi sa kanya. Di naman ako nakainom ng sobra eh. Alam ko namang uuwi kami dahil nandito ang girlfriend mo. Si Lexon na mismo ang sumagot. I hope you guys can keep this as a secret. Hindi alam ng mga kaibigan ko na magkasama kami nakatira sa isang lugar. Tsaka hindi pa ako pumapayag na maging girlfriend niya. Not yet. Di pa kami nakakapag-usap ng mas malalim. Bili ni Risha dito. Mabilis namang nakaintindi ang isa niyang kaibigan kaya walang problema. No worries, akong bahala kay Kane. I know that both of you are professionals
And you'll surely get back together. I'll see you off. Pagpresenta ni Sam, masyadong mabilis ang araw. At hindi pa nga natatapos ang leave ng dalawa, tumawag na ang head na kailangan silang dalawa sa ospital at abala ang lahat. May biglaang aksidente kasi na nangyari. Iilang tao din ang nasangkot. Meron pang mga bata. Bilang doktor at nurse, nasa kanilang panunumpa na uunahin nila ang mga pasyente bago ang kanilang sarili. Their work is to save lives, kaya wala silang pag-aalinlangan na bumalik at tumulong sa iba. Sa sobrang daming gawain, magkaiba si Risha at Sam ng lugar na pinag-assignan. Yung may malalang kalagayan, silang mga doktor at bihasang nurse ang kasama, habang yung iba nasa mild conditions naman. Kabilang na ron ang dalaga. May mga nurse na nagsasagutan sa third floor. Si Miss din, pinapagalitan si Miss Cabrera kasi expired yung binigay nitong gamot na naiturok sa pasyente. Saad ng isang nurse na kasama nila doon at kababalik lang sa pagkuha ng surgical materials. What did you say? Kumunot ang noon ni Sam at handa nang umalis sa loob ng kwarto. Nasa gitna tayo ng operasyon. Di ka pwedeng umalis. Stop thinking of it for now. Focus. Seryoso ang sabi ni Lexon, sabay tapik sa balikat niya. Where's Gain? Nasa kabilang OR. May inooperahan din. Pagkatapos kitang tulungan dito, lilipat na rin ako sa iba. Let's get this done. Nasa critical na kondisyon ng pasyente. Sa kabilang banda, pilit pinapaliwanag ni Risha ang sarili sa ibang mga nurse na nandun na hindi siyang nagdesisyon kung anong gamot ang ituturo. Binigay lang sa kanya medical trolley at napagsabihan na ibigay din kay Patty. Wala naman siyang kaalam-alam kung expired na ba dahil bago ibigay sa iba, chinek na dapat yun ang maigi. Hindi rin siya mag-inject sa pasyente at walang binigay sa kanyang note. Palibhasa, mas kilala si Patty bilang outstanding na nurse kaya napunta sa kanya ang sisi ng karamihan. Pinapatawag kayong dalawa sa office. Ng head. Sabi ng kararating lang na si Janrick. Bakas din ang pag-aalala sa mukha ng kaibigan habang nakatingin sa kanya. Sasama ako. Wala namang ginawang mali si Sha. Giit pa ni Dara. Di pwede, sila ng dalawa. Maghintay na lang tayo dito. Naunang maglakad ng mabilis si Patty kesa sa kanya. Tahimik lang siyang nakasunod. At iniisip ko anong sasabihin kung sakaling ididiin nga sa kanya ang kasalanan. Naroon na rin pala ang nurse na nagbigay sa kanya ng trolley, kaya dalawa lang silang pinatawag. Una sa lahat, masyado akong disappointed sa nangyari. Kahit gaano ka pa ka-busy, dapat mong siguraduhin na hindi ka magkakamali sa trabaho, lalo na sa pagbibigay ng gamot sa iba. You caused the mistake. That's why you will be suspended for 5 days. Sabi ng head at mukhang kanina pa sila nag-uusap, kaya nauna na itong umalis. Kayo namang dalawa, you are my trusted nurses here. Kapag may nangyaring masama sa pasyente dahil sa maling gamot, what do you think will she do? You should have been professional enough to save your arguments in private. Pinakita niyo pa ang sagutan sa lahat. Nakakahiya sa mga nakarinig lalo na sa mga pasyente. It will not just ruin the name of our hospital but also your reputation. Alam kong malaki ang kasalanan ko dahil ako ay nag-inject ng gamot. But believe me or not, nagkamali ako dahil sobrang pagod at sakit na ng mata ko for not being able to sleep. What about Risha? Nakapag-leave na nga siya na ilang araw, di ba? Di pa magawa na maayos ang trabaho niya. We were always told to check the product first. Nagkamali ba ng bigay yung isang kasama natin? Siya naman ang tumanggap. Walang tigil sa paninisi si Patty sa kanya. Head, hear me out. It won't happen if she just gave me a prescription note. Kaso wala eh. Alam na raw ni Kim ang ibibigay kasi dumaan siya kanina para i-compile ang mga hinihing gamot ng nurses. Of course, I wouldn't dare to object. Marami rin ako inasikaso hanggat kaya ko. And about my leave, hindi naman siguro yung problema sa'yo. Kasi kinontak ako para bumalik. And I did without hesitating. Tatanggapin ko naman yung kasalanan ko. Pero hindi mo kailangang ibigay sa akin lahat ng pananagutan dito. Kung may personal kang galit sa akin, huwag mo idamay ang trabaho natin. Mahabang salaysay ni Risha. Stop it. Walang patutunguhan ng away nyo. I already asked someone to investigate if there is still expired medicine along with the new ones. For now, umuwi muna kayong dalawa para makapagpahinga. You'll receive a call once everything is settled. It might take 2 to 3 days. You may now go. Dismayadong lumabas ng opisina si Risha,
Pero natigilan siya na makitang nakatayo sa hallway na yun si Sam. Imbis na siya ang maunang lumapit dito, naunahan ulit ni Patty. Sa pagkakaalala niya, ito pala yung nakatanggap ng kape na binigay niya galing sa binata. Doc Asuncion, did you hear about the news? I'm sorry, I didn't mean to. Are you okay? Ano sinabi na head doctor sa'yo? Agad bumaling ang atensyon ni Sam sa kanya. Ngumiti lang si Risha ng pilit. Suspended muna ako hanggang sa maayos nila yung problema. 2 to 3 days lang naman. Ayos lang. Doc. Can you stop talking to me? I heard you slap my girlfriend. Sa tingin mo, may gana akong kausapin ka. Supladong sabi nito kay Patty. Na kahit siya'y nagulat nang hilahin nito paalis. Palagi mo sinasabing girlfriend mo ko. I'm not even aware na pinagkakalat mo na. Wait, you have to stay here. I can handle myself. Bumuntong hininga ito. I know that you can, but you can't stop me from getting worried. Naniniwala akong wala kang ginawang masama. Sabihin mo mang meron, it's fine. Everyone make mistakes. In the workplace. No matter how much perfectly you've done a job, don't be upset. Alam mo bang si Patty yun? Siya yung uminom na binigay mo sa akin na kaping binili mo. Do you want to go there? I'll buy you any drink you want. Stress reliever mo yun, di ba? And please, babe, wala na may ibang tao rito sa floor na to. Walk beside me. I want you near me. Baka pati sa pag-uwi, sumunod din sa kanya si Sam. Mahirap na. Masyado itong OA kapag nag-aalala. Gaya na lang ngayon na kung makadikit bugas. Kahit anong pagdistansya ni Risha at pagbaba niya ng elevator, ganun din ang ginagawa nito at ayaw magpatinag. Huli na, para tanggalin ang kamay ni Sam na nakahawak sa kanya. Dahil bumukas na ang elevator. Sabay bungad ni Janrick, Dara, Lexon at Kane. Nagpipigil lang ng tawa ang dalawang barkada ng lalaki, habang yung dalawang kaibigan niya na estatwa sa gulat. Yan ba ang emergency say, Doc? Alalang-alala kami kanina. Kala namin may pasyenteng nag-aagaw buhay. Oh my God, siya! Nagtatago ka na ng secret sa akin. Kala ko ba mahal mo ko? Mangiyak-ngiyak na sabi ni Dara. Hilaw lang na napangiti si Risha. I'll talk outside, okay? Suspended kasi ako. I have to get out of the hospital. Pero may trabaho pa kayo, di ba? You have to focus. Next time na lang tayo mag-usap ha. Bye. Magpapaalam pa sana siya kay Janrick pero hindi na siya palayo roon ni Sam. As usual, magkasalubong na naman ang kilay nito. Kapag ganon, halatang nagsiselos na. Atid na kita sa kondo. Babalik din ako dito sa ospital. Hintayin mo ako mamayang gabi. Sabay na tayo mag-dinner. Pinaramdam ni Sam sa dalaga na kahit ano pang magawa nito, siya ang unang masasandalan niya. Doon magsisimula na bumalik ulit ang tiwala at pagmamahal nito sa kanya kapag nagpakita siya ng sincerity dito. Nang makauwi nga, nadat na niya si Risha na nasa sala. Natutulog dahil halatang pagod sa pagiyak, basang-basa pa ang pisngi. Hinalikan niya ito ng bahagya sa noo. Saka agad nagbihis at nag-set up ng candlelit dinner sa balkonahe. Balak niyang gawin yun na nakalive pa sila. Pero dahil sa biglaang pagbabalik nila sa ospital, nakansila na lang. Babe, gising na. Dinner is ready. Umayos na upo si Risha. Kanina ka pa? Sorry, nakatulog ako sumakit bigla ulo ko eh. It's fine. Mukhang nagutom ka kakahintay. Takpan mo muna ng panyo yung mata mo. Be sure you can see anything, okay? Huwag ka mandadaya. What are you up to? Siguro may kalokohan ka na namang ginawa, no? You did this before and... Bigla siyang hinalikan ni Sam ng gano'n ay matigil siya sa pagsasalita. This is a surprise. Ang daldal mo naman. Come on, babe. Lalamig na yung pagkain natin. Dahan-dahan sa paglalakad. Nang makarating sila sa balkonahe, agad na tinanggal ni Risha ang piring sa mata. Napasinghap ito nang makita ang mga petals sa sahig. Saka tumambad sa harap ang isang malaking bouquet ng rosas. May mga tsokolate pa, 2 box. Favorite nilang dalawa noon yun at pinag-aagawan pa. Tapos, isang masarap na full course dinner. Ilang oras mo to ginawa? Just half an hour. Kailangan kong bilisan para makakain tayo agad. Now I know why I always failed doing something like this before. Ngayon pala ang perfect timing. Nagulat si Sam nang biglang ibaba ni Risha ang bulaklak para yakapin siya ng mahigpit. Umiyak naman ito sa balikat niya. I came back to stay by your side and never leave again.
Kahit ipagtabuyan mo ako ulit. Basta wala ka pang asawa, kukulitin kita hanggang sa pumayag ka. You're still the one. You will always be. Naiiyak naman itong tumango. We're just on the same page. You left by my side, but you never left my heart. Nagdaan ng ilang buwan at doon na nadestino sa Riverside Medical Hospital si Sam dahil ayaw niya nang matransfer pa sa ibang lugar. Nangyari naman ang gusto niya na kapag naroon si Risha, hindi siya aalis sa lugar, maliban na lang kung may asawa ito. Kahit nga ang dalawang kaibigan na sina Lexon at Kay na natili rin para samahan siya. Bukod pa ron, girlfriend na ni Lexon si Dara. Sumunod din ang dalawa sa kanila, kaya ayaw niyang maunahan na ma-engage. Seryoso? Pagkatapos ng gabing to, engage ka na panigurado. Bilis mo namang kumilos. Naiiling na sabi ni Kane. Pagak na natawa si Lexon. Halata naman siguro ayaw maunahan. Nung nalaman niya pala na sinagot ako ni Dara, aba pumunta na agad sa mamahaling jewelry store. Alam naman nating bumili lang yun ng engagement ring para sa kanyang lovey-dovey. Come on, marriage is not a race. Ang problema, ayoko na maghintay na matagal. Nasa tamang edad naman na kami para magpakasal. Mas mabuti na makasal na maaga para magkaanak na maaga. Gusto mo na talagang mag-goodbye sa single life mo, ah? Are you prepared to start a family? Putol ni Kane sa sinasabi niya. I'm always ready when it comes to her. Marami na akong savings sa ilang taong pagtatrabaho, and I'm looking forward to this day. Pinlano na lahat ni Sam bago pa man sila magkita ulit ni Risha na kapag dumating ang panahon na umayon ang lahat sa gusto niya, wala nang atrasan pa. Akala ko, di mo ako imbitan sa engagement na pinaplano mo. I wasn't expecting at all. Sabi sa akin ng girlfriend mo, pinagsisilosan mo pa rin ako. Nakangiwing sabi ni Janrick. Pinapunta niya rin ito para tumulong na mag-set up ng plano niya. Matalik din itong kaibigan ni Risha kaya pinasama niya. Pasensya na late kami natagalan kasi kami sa paghahanap ng violet na designs. Ba't kasi yun ang favorite color ni Sha? Bumaling ang tingin ni Sam kay Janrick. Saka kay Dara. Inimbitahan kita para makita mo kung paano niya ako sagutin. Just have to stay put and watch the whole thing. Pinagsasabi mo, ikaw lang sa lahat ng tao nag-iisip na gusto ko siya. Hindi ba uso sa'yo ang salitang platonic? No, I don't have girlfriends. Sumapit ang gabi sa Riverside Park kung saan siya nagrenta ng buong lugar para sa plano niyang pagpopropose. Sinadya nilang pasamahan kay Dara si Risha hanggang sa gumabi para ito na ang magdala sa kanya papuntang park. Nandito na sila, galingan mo ah. Tinapik siya sa balikat ni Kay na para bang gagawa lang siya ng performance. Sinenyasan ni Sam ang mga hinire na musicians para simulan ang pagtugtog. Nagsimula na ring maglakad sa entrance ang babae habang may piring ito sa mata at inaalalayan ni Dara. Rinig niya pa ang pagtatalo ng mga ito hanggang makarating sa tapat niya. Dahan-dahang lumuhod si Sam sa kabinuksan ng lalagyan ng singsing bago pa tinanggal ang piring ni Risha. Hindi naman ito mukhang nagulat at natatawa pa nga. Babe, will you marry me? Oo nag-hire ka pa ng musicians at waiter pero sina Kane, Lexon at Janrick talaga ang pinahawak mo sa word na will you marry me? Talaga? Natatawang tanong nito. Kahit siya ganun din. He laughed. They volunteered. At saka may bala ka bang i-reject ang proposal ko? Janrick is here. Baka bigla kanyang agawin sa akin kapag pumalpak ang plano ko. Babe, hanggang sa engagement natin nagsiselos ka pa rin sa kanya? For what? I won't get jealous if you'll accept my proposal. This is not a negotiation or blackmail. I don't see anyone but you in my future. Ilang saglit pa'y dahan-dahan itong tumango, kaya naghiyawan ang lahat sabay palakpakan. Matapos isuot ang singsing kay Risha, wala na siyang hinintay na pagkakataon at hinalikan niya sa labi ang kanyang soon-to-be wife. Congrats. Sabihin mo lang kung gusto mo nang ikasal sa susunod na linggo ah. Natatawang singit na Lexon. Wait lang. Teka, sandali lang ako din may sasabihin. May surprise din ako sa'yo. Ngayon ko naman talaga sasabihin to eh. Hindi lang ako aware sa surprise proposal mo. May nilabas na papel si Risha, saka binigay sa kanya. Matapos basahin kung ano yon, agad nanlaki ang mga mata ni Sam. What's this? Is this even real? I'm gonna be a dad?
Magkaka-baby na tayo? Mas lalo silang nag-ingay, lalo na si Janrick. Siguro naman di mo na ako pagsesilosan yan. Home base ka na. OMG, ninang na ako! Dagdag naman ni Dara. Bibilin ko ng hospital yan. Hindi rin nagpaawat si Kane. I love you. Masaya ang sabi ni Risha. And I love you too. Over and over again, Risha. Sagot naman ni Sam na may puno ng pagmamahal. Sa totoo lang, sa buhay ng isang tao, kahit may mawala pa sa'yo, kung itinadhana kayo para sa isa't isa, babalik at babalik ito para ituloy ang naudlot na istorya. Masayang masaya si Risha. Ganon din si Sam. Hindi man naging maganda ang kanilang muling pagkikita, pero nauwi naman sa isang napakagandang happy ending ang kanilang istorya. At alam nilang sa bandang huli, sila pa rin ang magkasama habang buhay. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa uulitin po, paalam!